Let's talk about airline tickets restrictions. Karamihan ng ticket dito sa atin like AirAsia, Cebu Pacific at ilang ticket ng PAL ay non-refundable na kapag naiwan po tayo or di tayo nakarating sa oras ng flight, hindi po tayo makapag-refund ng ticket at ang tanging masasabi na lang natin ay sayang. Except for cancellation or changes made by the airline. Kung si airline ang nag-change ng schedule, nagbibigay naman sila ng option to choose our new flight schedule. O ulitin ko po, kapag tayo ang mag-change ng sked, magbabayad po tayo ng rebooking fee at flight difference. Pero kapag si airline ang mag-cancel ng flight or mag-change ng schedule, may option tayong pumili ng schedule ng ating new flight. Malinaw po ba yon? Punta naman tayo sa rebooking. We are allowed to rebook our ticket, but it will be subject to availability, rebooking fee, plus fare difference. And change fee is applicable per sector, per passenger. For example, nakabili ka ng round-trip ticket from Manila to Davao on December 25 para sa Pasko. But then, na-realize mo na hindi ka pala pwede. So, paparebook mo to April na lang ikaw uuwi. Pwede mo namang gawin yon, pero since dalawang sector ang nabili mo from Manila to Davao and from Davao to Manila, dalawang rebooking fee and flight difference ng Manila to Davao and Davao to Manila ang babayaran mo. Malinaw po ba yon? For rerouting naman, Cebu Pacific or airline tickets are non-refundable. Hindi pwedeng ang ticket mo na papunta ng Cebu, pero dahil ayaw mo nang pumunta ng Cebu, tatawag ka sa akin na, Ma'am, pwede bang pumunta na lang ako ng Davao? Or pwede bang ilipat na lang yung ticket ko ng Davao? Hindi po pwede ang ganun ha. At kahit awayin mo pa ako, hindi talaga pwede. Rule kasi ng eroplano yan, hindi namin rule. For baggage naman, mas mahal po ang bagahe kapag nag-book tayo ng bagahe or bumili tayo ng bagahe after booking your ticket. So, baka pag sinabi kong 400 ang 20 kilos ngayon after booking the ticket, maaaring 600 na yan. So, isipin muna natin kung ilang bagahe ang kailangan natin bago tayo mag-book ng ating ticket. And please be reminded na all changes should be done within 24 hours before the scheduled time of your departure. Ito namang flight mo is, for example, ito yung flight mo is on October 30 ng tanghali o 12 ng tanghali. Tatawag ka sa akin ng October 29 ng 10 a.m. para magparebook ng flight. Hindi po pwede yun. Di na kami makakapasok sa booking mo ng ganong oras. Ganun din kung magpapa-add baggage ka. Dapat kung magpa-add baggage ka before 24 hours of your flight. Okay? Punta naman tayo sa exception or exemption ng ating mga refund. Diba sinabi natin na non-refundable ang mga ticket? Yes po, non-refundable sila. Pero, in every rule, there's always an exemption for the cases of nasa hospital or namayapa na ang pasahero. Pwede po tayong mag-file ng refund with attachment or proof na nasa hospital or death certificate. Other than that, medyo mahirapan po tayong magpa-refund. So, ang refund process pala natin may take from 1 to 6 months or more depending on the airline procedure and reversal to the agency. So, I hope you learned something today. Thank you very much for watching.